napapanigaling pa ni Lira. Tapos, nung unang pagmulat ng mata niya, nung una niya ako makita, ang sabi niya sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin. Tapos, nabanggit din ni Dennis na dati umuungol si Lira at ang tinatawag mami, imbis na inay. Hindi ko naintindihan. Pero maaaring yun nga ba yun? Maaari kayang buhay si Angeline sa puso niya na nakay Lira ngayon? Ay, Mars? Ano ba yan? Ano ba yung mga sinasabi mo? Nakakaloka. Alam mo, kahit ikaw naman, di ba, sinasabi mo nakukonsensya ka. Kaya ang feeling ko, praning ka. Isa kang praning, malaking praning, oo. Kaya ang feeling mo, lahat-lahat na nangyayari sa inyo, sa'yo, sa anak mo, ay may kinalaman doon sa kasalanan mo sa Saavedra. Sus ko naman, nakaligtas nga si Lira. Buhay nga ang anak mo. Pero parang ikaw naman itong magkakasakit. Parang awa mo na, pwede ba? Kontrolin mo nga yan sarili mo. Dahil wala akong plano na ikaw naman ang bantayan ko sa ospital. Ha? Umayos ka nga. Halika na. Ay, kung ano yung iniisip mo. Halika na, halika na. Oh, ito. Halika na. Isa tayo. Tama na yan. Halika na. Naghihintay si Lira doon. Halika na. Aray ko. Ito na yung mga gamit. Tama na yan. Halika na. Tama na yan. Halika na. Pakiulit nga yung sinabi mo. Parang nabingi ako sa sinabi mo eh. Ba't mo hinahanap yung Lira na yung kay Vanessa? Gusto ko makasiguro. Pare, gusto ko malaman kung totoo yung sinabi sa akin ng kamag-anak ni Tito Leo. Nakausap ko doon sa buro ni Angeline eh. Baka daw pwede pang mabuhay si Angeline. Dahil buhay pa yung puso niya. Pare, gusto kong malaman kung sino si Lira. Kung nasaan siya. Para kapag nakita ko siya, kapag nakilala ko siya, doon lang ako maniniwala na buhay si Angeline sa loob niya. Baliw. Alam mo, baliw ka na talaga. Tingin ko yung iniinom mong alak, umabot na yun sa utak mo eh. Narinig ko ba yung sarili mo? Pati ako nababaliw eh. Alam mo, malala ka na. Buti pa uminom na lang tayo. Uy. Pasensya ka na, Ramon, kung naabala ka namin, ha? Ikaw lang kasi pinagkakatiwalaan namin, doktor, kaya sa'yo ko agad dinala si Roxanne. Han, gusto na ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Okay lang siya. Okay naman ang blood pressure niya. Na-overfatigue lang siya, kaya siya hinimatay. Ibang klase rin naman kasi ang pinagdaanan ninyong mag-asawa, kaya siguro bumigay itong katawan ni Roxanne. But don't worry, kailangan lang niya magpahinga. Halika, hayaan mo na natin siya magpahinga. Ito na lang muna ako. Salamat ulit, Ramon. Okay, okay, Leo. If you need me, nasa taas lang ako, ha? Huwag ka na masyadong mag-isip. Kailangan ka namin, Han. Kailangan ka namin ng anak mo.